sa ikalawang wika ng Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa Luke 23:39 to 43. Tinuya rin siya ng isa sa mga nakabiting kasabay nito at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka pa natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang kahulugan po ng ikalawang wika na ito'y tinatawag na the word of salvation. Yan ang kaligtasang alok ng Diyos sa isang nagtitikang magnanakaw. Yung isa sa dalawang tulisan na nakabiting kasabay ng Panginoon, nakuwawa pang magyabang sa halip na aminin ng kanyang kasalanan. Nagawa pang hamunin ang Panginoon. At ang sabi, "Di ba ikaw ang Mesiyas? Subukan mong iligtas ang sarili mo at pati kami." Pero yung isa niyang kasama, nagawa pang sermonan ng kanyang kasamahan. Nakapon niya tulisan, sabi niya, "Ikaw sobra ka ng yabang ha? Di ka ba talaga natatakot sa Diyos? O ikaw may tulad niya pinarurusahan? Marapat lamang na tayo patawan ng kaparusahan dahil sa mga pinagagawa natin. Pero ang taong to walang ginawang masama ni katitingman." At paglingon sa Panginoong Hesus, ito ang kanyang winika, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka." At ito ang pinakamalinaw na sagot ng Panginoong Hesus sa nagtitikang magnanakaw. Ngayon di isasama kita sa paraiso. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ka-UGC, alalahanin natin ang ating Panginoon nag-aalok ng kaligtasan. Yan ang tunay na kaligtasang alok niya. At maniwala ka sa pamagitan ng mensahe kapahayagan ng Panginoon, malalaman at malalaman natin na tayo pong lahat ay tulad ni Dimas na isa sa dalawang tulisan na nagsisi sa kasalanan. Marapat lamang na tayo'y bigyan ng kaparusahan. Pero ang inalok ng Panginoong Hesus sa dalawang tulisan, kaligtasan. Pero yung isa na ubod ng yabang, yun ang hindi binigyan. Bakit? Nagawa pang i-challenge, accepted si Jesus. Pero itong isang tulisan, inamin. Marunong umamin na siya'y makasalanan. Totoong makasalanan ang isang tulisan. At nirecognize pa ang Panginoon. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang at ka-UGC, tularan natin ang isa sa dalawang tulisan. Nagsisi sa kasalanan at tinanggap ang kaligtasang alok ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesucristo,
Tulad ng nagtitikang magnanakaw na inalok mo ng kaligtasan, yun din ang kaligtasang alok mo sa bawat isa. Samot dalangin ko, Panginoon, na kami patuloy na palakasin at bigyan ng pagkakataon upang kaming lahat ay magkaroon ng kaligtasan na siyang ipinangako mo, tulad ng pangako na binitawan mo sa nagtitikang magnanakaw. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Tandaan po nating lahat itong sinabi ng Panginoon sa nagtitikang magnanakaw. Ngayon di, isasama kita sa paraiso. Ikalawang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Pinangako ng Panginoong Jesus ang kanyang kaharian kay Dimas. Ang nagtitikang magnanakaw, hindi naging maganda ang takbo ng buhay ni Dimas bago siya pinako sa krus. Isa siyang magnanakaw. Siguro, sa buong buhay niya, marami siyang ninakaw. Mula sa kanyang kapwa. Ang pagnanakaw ay isang krimen sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa 10 utos ng Diyos, ang 7 utos ay ang pagbabawal sa pagnanakaw. Ang mga mahalatang bagay na ninanakaw ay ang pagnanakaw ng mga material na bagay katulad ng pera, relo, telepono, at marami pang iba. Pero hindi lamang iyon ang kaisa-isang paraan ng pagnanakaw. Maraming mga iba pang gawain na maituturing rin nating pagnanakaw. Katulad na lamang ng pagpatay at pagsisinungaling. Ang pagpatay sa kapwa ay isang paraan ng pagnanakaw sapagkat ninanakaw mo ang karapatan ng isang tao upang mabuhay. Ang pagsisinungaling ay isang uri ng pagnanakaw dahil ninanakaw mo ang katotohanan mula sa iyong kapwa. Maraming mga maling gawain na maaaring maging pagnanakaw. Mahirap magbago kapag tayo ay nasasanay sa kamaliang ginagawa natin. Isang halimbawa nito ay ang pagnanakaw. Mahirap ang hindi magnakaw kung sanay ka ng magnakaw. Si Dimas, halimbawa, bago siya ipinako sa krus kasama ni Jesucristo, wala siyang nisip tungkol sa pagbabagong buhay. Sanay na siya sa pagnanakaw magmula noong nagsimula siya. Mahirap talagang magbago kapag sanay na ang isang tao. Para bang nagiging trabaho ni Dimas ang pagnanakaw, doon lamang siya kumikita. Ang salaring ito ay namuhay sa kadiliman ng kasamaan buong buhay niya. Hindi siya nakatawid mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Naging tahanan na niya ang kadiliman. Mahirap para sa kanya ang lumabas mula sa kadiliman. Kung ang lalaking ipinanganak na bulag at si Lazaro ay nakatawid mula sa kadiliman patungo sa liwanag, hindi iyon nangyari kay Dimas. Namuhay siya bilang isang kriminal kalaban ng batas. Mas mahal at mas madali ang gumawa ng masama kaysa mabuti para sa kanya.
Ngunit hindi nagtagalay na huli siya ng otoridad. Bilang isang magnanakaw, hinatulan rin siya ng kamatayan sa krus. Ang death penalty noong kapanahunan ni Kristo. Napakabigat na mga kasalanan ginawa niya laban sa kapwa-tao o sa lipunan. Ilang bisis na niyang nilabag ang batas ng kanyang bansa. Marami siyang ginawang kasalanan sa kanyang buhay. Dahil sa kasalanan ginawa niya, pinarusahan siya ng kamatayan sa krus. Ang parusa sa kanya ay napakatindi dahil paulit-ulit na ang paglabag niya sa batas. Sobra na. 3 ang krus sa Golgota. Isa sa mga salarin ay nakapako sa kanan at kaliwa, habang si Jesus ay nakapako sa gitna nila. Nang makita niya na si Kristo ay kinukutya na walang kalaban-laban, naliwanagan siya. Isang inosenteng tao ang nakapako sa tabi niya. Walang kasalanan ginawa ang taong nakapako sa tabi niya. Sa pagkatao ni Kristo, nakita niya ang liwanag. Tatawid siya mula sa kadiliman, papunta sa liwanag sa pamamagitan ng Panginoon. Ang Panginoon naman ay nanalangin para sa mga kumukutya at nanlilibak sa Kanya habang nakapako sa krus. Si Histas ang salaring pinako rin ay kumukutya rin sa Panginoon. Hinamon niyang iligtas ng Panginoon ang kanyang sarili at isama rin ang 2 salarin na ipinako rin sa krus. Pero ipinagtanggol ni Dimas ang Panginoon. Nakita niya na isang matuwid na tao ang Panginoon. Walang ginagawang kasalanan ang Panginoon. Inosente ang Panginoon. Pinagsabihan pa nga niya si Histas dahil sa pagkutya niya sa Panginoon kahit nakapako sa krus. Si Histas ay wala pa ring takot sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa Panginoon, inaamin ni Dimas na siya, si Histas at ang lahat ng mga naroon ay mga makasalanan. Maliban na lamang sa isang taong ipinako sa gitna ni Dimas at Histas, ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon ng lakas si Dimas na aminin ang mga pagkakamaling ginawa niya buong buhay niya. Namuhay siya sa kadiliman at nakakita siya ng liwanag habang siya ay namamatay sa krus. Pinarusahan siya dahil narapat siya habang dinadanas niya ang parusa sa kanya. Nakakita siya ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus. Katulad ni Dimas at Histas, tayo rin ay mahihina. Nagkakasala tayo palagi. Marami tayong mga pagkakasalang ginagawa araw-araw. Sino sa atin ang may karapatan na magsabing wala siyang kasalanan? Wala. Lahat tayo ay may mga kasalanan. Ang Diyos lang ang perpekto. Tayong lahat may dungis ng kasalanan. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May liwanag sa dilim. Handang-handa ang Diyos na patawarin tayo. Magkaroon nawa tayo ng lakas. Katulad ni Dimas na aaminin ang kanyang pagkakamali at humingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang Diyos ay maawain, walang pagmamawil, walang pagmamaliw ang awa at pag-ibig ng Diyos. Ginantimpalaan si Dimas ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang katapangan. Ang pangako ni Hesus kay Dimas ay isasama ni Hesus si Dimas sa paraiso. Huwag na tayo maghahanap ng mga palusot.
kung tayo ay nagkakasala. Huwag na tayong matakot aminin ang ating pagkakamali sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay tao, may kahinaan at pagkakamali rin. Ang Diyos ay naghihintay sa araw ng ating pagbabalik loob sa Kanya. Sa araw ng ating pagbabalik loob sa Diyos, labis ang galak ng Diyos na mahanap na sa wakas ang mga tupang kanibigay. Maawain at mapagmahal ang Panginoong Diyos at hindi niya magtatakwil sinumang lumapit sa Kanya upang humingi ng kapatawaran. Hindi tayo itatakwil ng Diyos kapag tayo ay humingi ng awa sa Kanya. Amen. Taas ang ating mga kamay, digit ng ating mga mata, at sabay-sabay nating awitin ang awiting pangahawakan. Gawing simpleng panalangin ang awiting ito. Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailanman
po